Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras sa 6 minutos makalis na po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indocabusal daw po tabi kitang unyan kan Lunes asin pizza 26 na po kan bulan kan Enero 2026 kay barin niya to dyan sa Engineering Department Sir Stephen Pavis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning, marahay na aga. Pilipinas, good morning. Marahay na aga po sa mga parantabay sa Bicol Region, sa probinsya kan Camarines Sur, and paborito kong probinsya sa Bicol Region, pinakamagayon sa Bicol. Good morning, marahay na aga po sa tuyong mga parantabay. Sa mga nagdadangog niyan, pwede ka mo magpaabot kan sa indo pong mga opinyon, reparo, sumbong, asin iba pa, ipaabot lang po yan sa satuya tanganing matawanin na tensyon. Good morning, maray na aga, pero bago po yan, maagad kitang bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita sa satuyang obligasyon, trabaho ngunyan aldaw, kaya uya po ang satuyang daily bread. Mula sa awit 37:9, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa. Salamat sa satuyang mahal na Diyos, sa satuya pong daily bread ngunya na pagka-aldaw. Bueno, na mga tugang diba sa mga kababayan ta, Lunes na naman, aldaw po, primerong aldaw kan na trabaho, ramtanga, gabo sa seribot-sibot. Sering man, pag Lunes, nagkakaigwa po nin flag raising ceremony, mga tugang yato na mga empleados kan gobyerno, LGU, PNP, maging sa mga national agencies kan gobyerno, departamento, ayan po pinagagigibo. Talagang pag-aaldaw kan na Lunes, mayo kanin makuang mga pwedeng makaulay dyan. Siribot-sibot sinda sa flag raising ceremony, and pagkatapos kaya nagkakaigwa po ni Mangkom, nag-uurulay-ulay, and mga yaon po sa liderato kan Philippine National Police sa mga LGUs. Iyan tangani po na balikan si mga pangyayari ka nakalis na simana, partikular na sa PNP mga tugang. Sa lado kan Philippine National Police, binabalikan si mga pangyayari ka nakalis na simana, si mga krimen, accomplishment sa indang pinagtatawanin na atensyon. Tangani po na digdi kung may mga problema man, kung may mga krimen man, iyo to na tututukan na matawanin na solusyon. Sa lado po yan kada Philippine National Police. Pero sa parte po kan mga local government unit, mga LGU, ang pinag-uurulayan dyan si mga problema kan mga nakalis na simana na sa indang na-encounter. Tanganing ngunya na simana, matawanin solusyon itong nasambit na mga problema. Kaya haros ngunya kung ihilingon mo, mga department head kan mga LGUs haros nagkakaigwa po ni na komperensya kay riba itong mga elected official sa mga burbanwaan asin mga syudades. Itong mga nawawalat tataunin na serbisyo dyan si mga ordinaryong mga empleyado, ito pong nawalat sa mga opisina na mga sinasabing mga regular employee asin mga job order. Sinda temporaryo na
nag-aasumer ka na mga trabaho, partikular na ito po mga tugang na mga kliyente na nag-aabot dyan po sa opisina kanda gobyerno. Pero ito mga department head, kaibanan ito mga alkalde, mga local official, mga tugang sinda po nagkakaiguan ng komperensya. Yan po kada Lunes po yan na mga tugang. Kabali na ada Philippine National Police o PNP. Tangani pong resolveran si mga problema na na-encounter kan nakalis pong simana. Asin iyan matawan tulos ni na solusyon aksyon ang mga problemang iyan. Naunambitan na niya ito mga tugang na mapadapita sa parte mismo ka na dalagan ka na Philippine National Police. Kasudma palan mga tugang, iyo po itong pinag-apod na anibersaryo ka na pagkakagadan ka na SAP 44. Kung magigirumduman nindo itong SAP 44, itong Special Action Force ka na Philippine National Police mga tugang. Iyan po nangyari naubusinda ka na magkaigwa po katong encounter duman po baga sa Mamasapa sa Maguindanao. So haros naubos itong grupo kan mga official as in miyembro kan na SAP 44. Kaya nga ni inapod na sa 44 ta itong 44 na mga miyembros kan police, mga official as in man na itong mga lower rank mga tugang na iyukuta na makua dumampo sa sinasabing miyembro ka na ISIS, sarong terorista, mga tugang, leader ka na ISIS, digdi po sa Satuya, sa Pilipinas, mga tugang. Ito po, nakasabat ni encounter, inarambus, sagod na nga, naubos, mga pulis na iyan. So, makairak-irak itong sa indang sinapo. Iyan po itong pinag-aapod na SAP 44. Itong SAP 44, mga tugang, nagkaigwanin na anibersaryo ka na sudma. Kasudma. Kung babalikan tagaro, kung ngunyan, kasudma nangyari si encounter. Si pag-aambus sa inda mga tugang. Pero bako iyang kasudma tinaon talang na doon ngunyan. So haros kung gigirumdumon ta, medyo aloy na pala ini medyo hurualawig na nga panahon nangyari ka na pangaambus duman sa kakaubos kadtong Special Action Force itong SAP 44 mga tugang. Kung gigirumdumon ta, ini pala na 11 taon na nakakaagi. 11 taon na nakakaagi as in anibersaryo ka na Mamasapa encounter na nangyari po duman mga tugang sa barangay ka na Tuka Nalipaw sa Mamasapa duman po ini sa Maguindanao mga tugang. So binansagan itong grupo na mga tugang binansagan itong grupo ninda named Oplan Exodus. So, of ito kadtong 44 mga miyembros kan SAP na binansagan na Oplan Exodus. O ito kadtong mga tugang, iyo po ang operasyon kani na digdi po dakupon. Dakupon ang mga terorista na sinda Sulkipli Habder alias Marwan. Si Sulkipli Habder alias Marwan asin si Abdul Usman mga tugang. So iyan duman sa ginibong Oplan Exodus o digdi nangyari po itong operasyon na mga tugang kana enkwentro sa pagultanan kana Special Action Force o SAP mga tugang kada Philippine National Police o PNP. Iniyo po itong mga matitindi na ni tuod ni duman sa mga combat operation. Iniyo pong SAP inaapod na Special Action Force kada Philippine National Police o PNP. Talagang ang training kani mga tugang pang combatant
panglaban and puwersa and training kan na SAF mga tugang. Kaya bakong basta-basta SAF makalaog ka dyan. Dai basta-basta yan na mga tugang. Kaya maski regular ka ng miyembros ka na Philippine National Police, dai ka basta-basta makakalaog dyan. Sagkon na nga, dai ka nagtitraining utro. Matraining ka, mapuon ka sa puon, tanganing makabali ka, digdi po sa pinag-aapod na Special Action Force o SAF, na Philippine National Police o PNP. Asin, digdi po mga tugang, kan nangyari an operasyon kan encounter sa pagultanan kaniyo po nga SAP 44 kan Philippine National Police asin kan Bansang Moro Islamic Freedom Fighters. Ito pong BIFF nasaro man mga tugang digdi sa mga nagtatago nagpoprotehir digdi po sa grupo kan mga terorista na sinda Marwan asin man si Usman mga tugang. So digdi an Moro Islamic Liberation Front MILF kada January 25, 2015 nangyari po mga tugang madugong engkwentro sa pagultanan kana SAF. 44 na mga miyembros kada SAF nagadan. 44 miyembros ka na SAF na nagadan na mga tugang asin 18 man sa lado po ka na MILF asin na 5 sa party po ka na BIFF mga tugang. So duman sa nangyaring encounter sinampaan po ng kasong usurpation of official function asin na graft iniyo pong si dating President Benigno S. Aquino III, asin na dating PNP Chief Alan Purisima, kaibanan ang dating PNP SAF Director Gito Leo Nafiñas, alagad iyan po na dismiss na nasambit ng kaso mga tugang. So digdi nagkaigwanin na dakulang pagmumundo ang liderato kan na Philippine National Police. Uli po kan na nangyaring incidenting pagkakagadan sa indang mga pag-iriba. Kakagadan kan sa indang mga pag-iriba. Kung di kita napapasala, anom duman sa mga opisyal kan SAP 44 mga tugang na may ranggong kapitan, may ranggong teniente, mga miyembros ka na Alpha Pi Omega Fraternity. Mga miyembros ka na apo, ito pong anom na mga opisyal na binawian in buhay. Kabali duman si Captain Tria. Kabali si iba nagkarilingaw na ako pero kabali duman si Captain Tria mga tugang. Ang unyan, sinasabing Day of National Remembrance para po sa SAF 44 mga tugang, iyan po pinag-gibo asin na pinakusog. Pinakusog po iyan na mga tugang. And bisa kan Day of National Remembrance para po sa SAF 44 tanganing tawanan po mga tugang ni na onra pagbisto ito pong kabayanihan na dulot po sa pagbuwis nin buhay kan 44 mga miyembros kan police na miyembro po kan Special Action Force 44. Kaya sabi sa po kan proclamation number 164 mga tugang na pinagpirmahan kadto ni dating Presidente Rodrigo Duterte kan February 21 2017 na mga tugang kanda si digungpa ana presidente pinagapirman ana sarong proclamation number 164 mga tugang dai ini ginibo ni Aquino durante kan si Aquino pa presidente kan mangyari po an incidente si Aquino an presidente pero dayang ginibo naggibo kaya sa pagproklama kan number 164
ito mismo si Tigong mga tugang kan February 21, 2017. Duman sa proklamasyon na ito kan ni dating Presidente Rodrigo Duterte mga tugang, ano po, pinagtatalaan na mga tugang na Enero 25, Enero 25 bilang Day of the National Remembrance for the SAF 44. Aldaw kada kakaigwa po nin pagrumdum sa kabayanihan kada SAF 44 mga tugang na nagbuwis nin buhay duman po sa parte kana Maguindanao. So kana January 25, 2015 kana magadan po January 25, 2015 kan magadan po ang 44 miyembro kanda Special Action Force SAF kasudma yan January 25 mga tugang si selebrasyon maski ngunya padagos pa ang selebrasyon kan mga miyembros kanda PNP mapadapit digdi sa kagadanan kan SAF mga tugang po. So kasudma yan January 25, 2015 kada mangyari po mangyari ang 44 miyembro kan Special Action Force SAF kan Philippine National Police matapos po mga tugang makasagupa ang mga miyembros kan BIFF asin man na MILF mantang digdi dinadakop ninda kaanda terorista nga si Marwan si Zulkifli Abder asin si Marwan asin man si Abdul Usman duman po sa parte kana Mama Sapano Maguindanao. Iniyo po mga international na mga terorista ini iniyo pong duwang ini so matrayum po sabi kan na mga autoridad duman po matrayum po nindang nagadan iniyo pong si Marwan mga tugang asin si Usman mala nga nita duman po biribit-bit mga tugang kan puli na ang grupo biribit-bit ninda itong kamot sarong guramoy itong pantamark mga tugang kana nasambit na nga iniyo pong si Marwan. And sa DND mga tugang sa DNA napatunayan ka na Estados Unidos de America mga tugang sa ginibong DND na iyo talaga ito mga tugang legit si operation asin na gadan nasambit ng international na terorista nga si Usman Sinmada iniyo po nga si Marwan mga tugang. Kaya lang kan pabalik na pabalik na duman na nagkaigwanin na enkwentro ta ito pong grupo mga tugang kan reinforcement na pinagahalat ninda medyo nauri si pag-abot mga tugang nauri si pag-abot kadto pong nasambit na nga reinforcement kaya digdi po naubos itong magiging blocking force kan grupo kan SAF 44 alagad nauri mga tugang si pag-abot so naubos na ito pong grupo sarong puwersa na itong grupo kan MILF asin man po BIFF so iyo ang nakaengkwentro kana grupo kana SAF ninuli ta kulang ana sa indang numero dahil ninda nilalauman na araw kadto ta pinaglalauman ninda itong blocking force dahil nakaabot sa tamang oras nagresulta kana pagkakaubos kana nasambit ng grupo mga tugang kanda SAF 44. Kaya ngunyan pig sisilibrar mga tugang pig sisilibrar ngunyan
iniyo pong madugong insidente kana pagkakagadan kana grupo kana SAP 44 duman po mga tugang sa Mama Sapalu no sa Maguindanao. So iyan ang istorya kaya anda so makateritristi ini mga bayani ini na mga miyembros kana Philippine National Police ibinuwis ninda sa indang buhay aning digdi mga tugang maging matrangkilo ano and intirong komunidad sa satuyang nasyon ta. Iniyo po, sabi ko nga ni, international na terorista iniyo, mga tugang, wanted iniyo duwang persona. Ano po, digdi, matindi ni, mag-ibunin mga pigsasabing mga bomba. Ano, iniyo pong nasambit ng duwang ISIS na terorista na yaon digdi sa party mismo kana sa tuyang nasyon. So ano ba ito kadto? Dako pun man lang kaya idarasindang mandamiento de aresto. Ang problema mga tugang day pinaglalauman digdi po pinag-ambush ang grupo sa gunang magkaigwanin na encounter asin naubos po ang tropa. O ini ang dapat dain na lilingawan dain na lilingawan kanda sa tuya pong mga kababayan ang kabayanihan na pinagagibo kaniyo pong sa 44. Taisipon mo kung day po to nagadan itong duwang nasambit ng teroristang ito si Usman mga tugang no kung day nagadan iniyo di kita po and yaong kita sa peligro ano ta iniyo po maninin pakundangan iniyo po nga nasambit ng mga persona ano si Marwan pagkatapos si Usman may pakundangan kung magasuk nin kariribukan maski sa simbahan pag gusto nindang umbahon mayo manin pakiaram nangangaradji at sa tuyang mga kababayan titiraon ka na mga ini mayo ninin pinipiling lugar mga tugang ano po kaya wanted din bago lang digdi sa parte kan na Pilipinas kundi aging kan Estados Unidos de America man sa mga international na nasyon na mga tugang wanted ini yung nasambit ng mga teroristang ini. So iyan si mismo na objective kan na grupo kaya pinagabilog ito pong opla na exodus tanganing iserbi ang mandamiento de aresto asin na dakupon iniyo pong si Marwan asin na si Usman. Nataon mga tugang kulang sa numero asin na digdi nagkaigwa po mga tugang na enkwentro sa pagultanan ka na grupo na ubos po ano naubos iniyo pong nasambit ng grupo kanda Philippine National Police. So ngunyan, igwapanin SAFA, pero sabi ko nga ni, di pisilon makalaog po dyan na mga tugang. Ibang klase na training na pinagaduduhol po sa party mismo ka na SAFA mga tugang. So ini itong mga combat operation sa indang mga training. Talagang panlaban. Kaya nga ni inapod na Special Action Force. Iniyo pong pero mga pulis po yan. Iba man ito pong sa party mismo kanda mga military, kanda army iba man. Ano, an army talaga, combatant yan. Pero ini, mga untraining kani, iba. Ano, mga miyembros kanda pulis ni, pero ibang unit sinda na untraining pinaghasi po sa combat operation an grupo kana SAP o Special Action Force kana Philippine National Police. So sa SAP sa mga pamilya kayan may mga Bicolano po may mga Bicolanong miyembro kanda SAP mga tugang na kabali duman sa operasyon and binawian in buhay kabali may saro nga ning taga-pili dyan na taga San Jose. Lingaw na ko si apelyido pero miyembro siya ka na Alpha Pi Omega so binawian man in buhay pagkatapos sa Tria
dakol pang iba, mga tugang na mga Bicolano, si iba taga Albay, si iba taga Catanduanes, and kabali duman sa binawian na buhay durante na mangyari po inaapod na Operation Offland Octopus. O iyan po na tinawan talang ni na panginot na atensyon iniyo pong anibersaryo kasudma na SAPA 44 mga tugang. Pero duman sa mga kababayan garumalumlum na naman ang kamugtakan na panahon tangon niya malumlum na naman ang kamugtakan na panahon na mga tugang. So ingat-ingat duman po sa partibismo kanda sa tuya po mga kababayan na sama maniyong niyan. Mga tugang sa satuyang mga impormasyon pa digdi po sa partibismo kana sa tuyang pinagtatawanin na mga atensyon. Iniyo pong mga tugang sarong impormasyon iniyo pong sa partibismo kanda naglalalang tensyon sa pagultanan kanda Pilipinas asin man kan China. Mga tugang mala nga nita digdi po mga tugang and China mga tugang pinagtawanan ni na atensyon na naman na Pilipinas mga tugang kukondinar na naman kan China po agad karahayan kayan igwa kita ni na kadagdagan na barko mga tugang may dagdag na barko Pilipinas na pwedeng digdi po at pakinabangan sa pagbabantay duman po sa parte mismo kanda West Philippine Sea. Dapat talaga magkaigwanin na modernization sa parte mismo kanda Puwersa Armada kanda Pilipinas and kinakaipuada mga tugang na dapat pakusugon dalagan kanda sa tuyang puwersa ninuli po kanda igwanin na talagang mga dayuhan na interesado na sakupon iniyo pong mga teritoryo kan Pilipinas, partikular na ining China. So ngunya na mga tugang, may nag-abot sa Subic, igwa po ni nag-abot duman sa Subic, ining pinag-aapod na Future BRP Raha Suliman, bagong barko kan Philippine Navy, mayo ni na ginibong seremonya, mayo ni na paputok, pero dakulang dagdag ini sa pagbabantay sa satuya pong mga kadagatan na mga tugang. Ining pag-abot kaning Raha Sulaiman. Saro ini sa mga anom, ining Raha Sulaiman na mga tugang, saro ini sa mga anom na mga offshore patrol vessel na ginibo po kana South Korea asin iniyo po piglalauman. Piglalauman kan Puwersa Armada kan Pilipinas, piglalauman kan gobyerno, kabali na kitang mga sibilyan. Piglalauman na makukumpleto, iniyo pong anom na ining sinasabing offshore patrol vessel sa 2028, sumadali na yan. Kung ngunyan 2026, 27, 28, so magiging kadagdagan pang anom na mga sinasabi niya tong offshore patrol vessel araw po kaniyong Raha Sulaiman na mga tugang. So sa madaling sabi, luway-luway na po mga tugang na pinapakusog. Luway-luway na nga pinagpapakusog ang kakayahan kada Philippine Navy, Philippine Coast Guard, nabantayan po mga tugang handa halaba ta dakula ta nga baybayon digdi po sa Pilipinas. Ta kung ikukonsidera kung hilingon mo mas dakul po an na kadagatan ta digdi po sa Pilipinas kung ikukumpara kadakol ang katubigan kung ikukumpara sa kadagaan. Asin siguro dumampo sa mga kababayan ta partikular na digdi po sa gobyerno nyato napapanahon lang ini. Napapanahon lang ining pinagigibo po na mga kadagdagan na mga barko de giyera digdi po sa satuya sa Pilipinas. Tangani
na madagdagan po mga tugang and sa tuya barko de gera na nagbabantay po sa mga kadagatan kana sa tuya pong nasyon. Maprotektaran an sa tuya pong soberenya mga tugang. So, napapanahon lang ini. Sa West Philippine Sea, kung nihilingon mo, duman sa mga kababayan ta, sa West Philippine Sea, padagos nangyayari pong tensyon sa pagultanan kan mga parasira sa pagultanan kan gobyerno kan Pilipinas, asin man po kan China, kaniyo pong inchik. Malata, kung hilingon mo, igwa po nin mga report, mga tugang, na naghaharas po sa satuyang mga parasira, iniyo pong mga Chinese Coast Guard mga tugang. Pigaras anda sa tuyang mga parasira, kung hilingon mo, sa paagi kadtong mga pinagapon na mga water canyon na incident. As in, iyan mga tugang, sa paglaog ka na mga dayuhan ng mga barko sa satuya pong sadiring sular, sa satuya pong pagsasadiring mga kadagatan o teritoryo. Para po sa mga ordinaryong mga Pilipino, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, para po duman sa mga ordinaryong mga Pilipino, bako na ini, dain na ini asin bako na ining simple na urulay lang mga tugang sa lado po kan na diplomasya. Urulay na ini sa kabuhayan asin man na dignidad mga tugang. Diyo po nga pinagagigibo ka na China. Ano po? So, digdi mga tugang, talagang gustong kamkamun kana nasyon ka na China, ana teritoryo ka na Pilipinas. And naiipit sa kakaigwa po nin poprovoke ka na China na laugon po ko unon ang teritoryo ka na Pilipinas, ang naiipit po digdi iyo po ada mga saradita na mga parasira. As in, digdi mga tugang, sa pagprovoke na ini ka na China, niraratakan kani ang kabuhayan ta asin ang dignidad mga tugang kan mga Pilipino. Asin na pinagmiminus ninda, mga tugang pinagmiminus ninda ana sa tuya pong puwersa armada kan na Pilipinas, partikular na niyo pong grupo kan Philippine Navy asin man na Philippine Coast Guard na iyo po ang nangangataman kan mga kadagatan na tugang. Kaya digdi panahon na siguro taganing dagdan pa. Dapat bako lang aning anom. Pero ining anom na ini na mga sinasabing offshore vessel mga tugang, offshore patrol vessel, ining anom na ini, maray na ini. Saro na ining paagi tanganing makadagdag sa padagos na pagpapatrolya, pagtaunin seguridad sa parte ken sa tuyang kadagatan. Sumaray na ini. Siguro dagdagan pa na kanda sa tuya pong gobyerno, bako lang dagdagan pa ta. Kung hihilingon mo, parte kan West Philippine Sea, ang kabandera dumanda ng mga barko, bako man lang na pagsadiri kan China, aabot pa nga ni sa mga report baga mga tugang ko na sa imong dadangugon si mga report kan mga nakaaging bulan kan na nakalis na taon may mga 50 na ngaya mga barko kan na China ang naka posisyon sa parte mismo kan na West Philippine Sea. So ikukumpara mo maski dagdagan mo yan ni na pero maray na iyan taigwa siyempre dahil man talaga kaya kan Pilipinas na magbakal kaniyo pong mga modernong sistema kan mga barko de gera. Sumaray na yan pa dikit-dikit, igwa lamang. Na ibandera duman, katabang-tabang lamang sa pagpatrolya duman po sa parte kanda West Philippine Sea. Kaya ini mga tugang, sarong simboliko ang pagsabat
kan BRP Jose Rizal sa inot na mga missile capable frigate kan sa tuya pong nasyon. Sa paglaog po kaniyong pinag-aapod niya itong Raha Sulaiman sa satuya pong kadagatan na mga tugang. So, tranquilo, toninong, mayo ni na eksina, mayo ni na mga ngayon magkakaigwa ni na inaugurasyon, pero maski nga ni toninong, mayo ni eksina, mayo ni na kung ano-ano, malinaw po ang mensahe kani mga tugang na dai na kita basta-basta nagdadalan gikan po sa gilid kan mga nangyayari po duman sa parte mismo kana West Philippine Sea. Ta itong sulusulot ang barko, iyaon lang kita, sige lang andalan kan mga Pilipino partner, pastor, sige lang mga dalan kan mga Pilipino duman sa baybayon, pati naman ana sa tuya pong puwersa kan armada kan Pilipinas, sige man lang dalan tamayo man ni magagamit barko para magpatrolya duman. So, pag naihiling ninda mga tugang, itong kadakul-dakul na nakaposisyon na mga barko de giyera, mga vessel, patrol vessel kan China, maayo na nagiginibo, and parti mismo kan tuya pong mga autoridad, mga civilian, pati naman ang Navy o Coast Guard, na sa nasinda, nagdadalan na lang, pagkatapos ma-report, sasabihin na ngayon, yaon kami digdi, tanganing magbantay, iyo, yaon ka mo sa gilid ka na baybayon na nagbabantay. Tamayo man magagamit, dahi taman pwedeng basulon ang Philippine Coast Guard, dahi taman pwedeng basulon ang Philippine Navy, kunyaon lang sila sa baybayon, tamayo manin magagamit, sipon mo, gamiton mo daw ang speedboat, patapos kalaban mo, barko di girang pagkaduro dakula ka na China, sin man yung pupuruton, pag binumbayanin na tubig, pag sagibunin na water canyon and party mismo ka na mga barko di gira ka na China mga tugang, taob tulos yan. Yan mga speedboat na yan. Sumayo man mangyayari kayan. Kaya napapanahon, ito pong anom na inis, kaining Raha Sulaiman. Maski saro pa lang, pagkatapos may anom pa na pwedeng mag-abot mga tugang, dakulang bagay na yan sa parte ka na pagpapakusog. Dapat kanto pa kaya ang modernization pag-abot po sa satuyang military mga tugang, haloy na yan na pinagahagad. Panahon pa kadto mga tugang ni Cory Aquino, inahagad na po kan Puwersa Armada kan Pilipinas, kan Ibanyato na mga senador na magkaigwa na po kan pinagapod na military o modernization sa parte kan Puwersa Armada kan Pilipinas sa mga tugang na magbakal na nin mga gamit, alagad iyan na itsapwera dahil natutukan na mga tugang. Kung an ibang nasyon, sige ang gibo nin mga armas sa mga tugang, ang Pilipinas, mayo nakukontinto na sanaan na Pilipinas sa itinataong tabang kana Estados Unidos de America kadto mga pinagaapod na mga UA helicopter partner, itong mga ataula na mga nagraralayog na mga helicopter, mga pirang bulan mabagsak, gadan si piloto mga tugang, gamit na ito pong mga itinataong mga UA helicopter kana Estados Unidos de America, mga gamit na po ito sa Vietnam, kana magkaigwa ng giyera duman, junk na nga ni kana Estados Unidos de America partner, pinakinabangan man ka na nasyon kan Pilipinas, tamayo, mas maray na ngayon, igwa kita ni na ma-display, ma-display mga tugang, pero mga ruluma na ito na dai naman talaga pwedeng gamiton kung ibang nasyon ang kalaban mo. Pwede lang to sa mga rebelde partner digdi sa Pilipinas. Pastor? Pwede lang to pag nalalagar to ngani kan mga rebelde mga tugang,
naputok, nabagsak, na-crash, ano? O pwede lang to itong mga UE helicopter na ito na ipinagtaukan Estados Unidos de America. Pwede lang to mga tugang sa party mismo kan mga gira-gira digdi sa satuya kan mga rebelde, arog kan New People's Army, arog kan niyo po nga grupo kan na MILF, BIFF, o iyan na pwede yan. Pero kung i-display mo yan, iyan na UE helicopter, itong pinagtao ka na Estados Unidos Black Hawk na inaapod partner. Ano? So, kung iyan ang nagigibon mo, i-display mo yan, ngingisiyan ka na China, ta mga moderno, ano? Ana sa indang mga gamit, mga tugang. So, iyan, dai po iyan, mahahaloy, dai yan maagwanta. Kaya digdi mga tugang dakol na pero naniglik kumbaga initsa puwera day tinawan na atensyon itong kaagadan kan iba panahon pa ni Kuri, panahon pa mga tugang ni Ramos, ta si Ramos nag-aarami panahon ni Ramos day natawanin atensyon, day nagkaigwanin modernization sa partibismo kanda Puwersa Armada, Joseph Estrada, nagkaigwas iniyo pong si May Arong, si Gloria Macapagal Arroyo, o abot mga tugang iniyong si Pinoy, nag-abot si Digong, mayo na tawan po mga tugang ni action itong modernization sagkod nang maglaog iniyong China. Kunyan lang natawanin atensyon iniyo pong modernization sa panahon ni President Bongbong Marcos. Ano po? So haloy na po mga tugang hinihilingon duman sa mga kababayan ta, kung hihilingon kung sa tuyang bubakasan ang isip ta, haloy nang haloy na kitang nawalata sa baybayon. Haloy na kitang nawalata pag-abot po sa modernization kada sa tuya pong depensa. Kung iyo pastor, haloy na kitang nabayaan ka na ibang mga nasyones sa kinaban na mga tugang na nagparapakusog na sa inda pong persa, para pakusog na kanda sa indang mga armas sa mga tugang. Ano po? So, wawalatan na kita sa baybayon pag-abot po sa modernization kanda sa tuya pong depensa. Nagluluwas po na lumaan mga kagamitan ta. Ata luma na nga ni, pago na ang mga gamit ta, kulang sa barko, limitado ang hero, mga tugang, mantang anibang mga nasyones, dagos-dagos, partikan na sa indang pag-invest, pangangapital mga tugang sa indang mga sinasabing Navy, hukbong pangdagat, mga Navy, mga Coast Guard, sige an invest kaniyo pong ibang mga nasyones, sige an pakusog, sige an gibo, sige an bakal, kan mga barko de gera. Pero kita mayo, kaya man garukan Pinoy na maggibo kaniyong mga barko de gera, katakol man mauurag digdi sa satuya na mga giribo kaya na mga tukang, daw tada maggibo, day daw, digdi kaya sa satuya, mga tugang, may mga mauurag digding mag-irimbinto. Tara taong magiribunin badil, nakakagibo nga ni paltik pastor, pastor, nakakagibo nga ni katong pinag-aapod niya tong mga mga pong buga tugang, iiyan ko ta na, tamauurag mag-imbinto, pinadarakop kaya mga autoridad ta, kung kinukuayan ka na gobyerno, kinukuayan, ngani na di sanayo na maggibo kadto iba pang mga makukusog na armas, di nakuta na kita nagpara bakal pa sa iba mga nasyones. Ayaman kan mga Pilipino, mauura ngani nakakagibo ngani ning sumpak, sumpak ngani pastor, kung tatawan lang nin pagkakataon, di-develop lang ka na gobyerno, adudunong ini yung mga Pilipino. Kaya lang
pag nakaimbento ka kaya nina sarong bagay, badil, dadakupon ka kan gobyerno, sasabihin illegal. Ano? O, illegal ngaya. Ha? Imbis na i-develop itong skill na sarong tao tabangan, tanganing taunin dalan, maka-imbento pa ni na dakul, ano? Dadara ko pun ikukulong. So yan na taro sa parte ka na konsekwensya man digdi sa tuyong lugar. Akong gustong sabihin ka ni mga tugang, duman sa mga kababayan ta, naghahanap kita nin kariribukan. Dahil kita naghahanap nin kariribukan, na lalong-lalo na ang pagpapakusog kan Puwersa Armada kan na Pilipinas sa mga tugang, ang modernization campaign kan Puwersa Armada kan Pilipinas, dahil gustong sabihin, naghahanap kita nin kariribukan. Nagpapasiguro lang kita. Pastor? Seguridad ang pinag-uurulayan digdi mga tugang. Arog ka niyo, kung kaswari na naglaog na ang China, sinasakop na ang ibatang mga teritoryo, mga tugang, ang ibatang pagsasadiri, saka pa sa nakita nagpupurulok-pulok mo niyan, partner. Saka pa sa nakita nagpupurulok-pulok, pero kung kadto pa kita nakapagpreparara, partner, medyo maduwa-duwa man ang ibang mga nasyones. Pag-abot po mga tugang sa skill kan pakikipaglaban, pag-abot po sa training, mga combat operation, maurag na ang Pilipinas, maurag na ang mga soldados na partner, ita na yan matatawadan, darayan kan mga pinag-aapod niya to na joint military exercise, pinagigibo kan Puwersa Armada kan Pilipinas, kan AFP, kan iyo po mga tugang US, kan mga kaalyadong nasyon, Japan, France, Canada, asin na iba pa. Pastor, maurag na kita kayan, kaya ta na makipagsabayan. So, pag-abot po mga tugang, pag-abot estado po kan mga armas, dyan kita mauula. Sa nakun na, mantuman ngaya, kaya yan, sa baton na, mauurag na, may mga training na, Puwersa Armada ta, badil lang yan, ngay maggamit kang mga barko, ngay maggamit kang yan, mga eroplanong yan, helicopter, kundi gira yan, di mo man yan pwedeng magsabi kang arog ka yan, partner. Ako man yan arog ka yan, kaya digdi po mga tugang, kaipuan ta talaga na magkaigwa nin paghahanda, pagpakusog kan sa tuyang puwersa mga tugang, urog na sa lado kadagatan. Utron taday man po kita naghahanap ni na kariribukan. Ang gusto kan mga Pilipino partner, simpleng buhay. Simpleng buhay, mga tugang, igalangan sa tuyang teritoryo, asin bayaan an sa tuyang mga parasira, pakadakop nin sira nin matuninong. Yan gusto kan mga Pilipino. Tranquilo sana. Ibangani sa mga Pilipino at gusto binabawg na sana. Pastor? Yan na gusto ka pa niya itong mga tugang na mga Pilipino. Mga Pilipino nakaugalian simpleng buhay mga tugang. Bago na magparapakiiwal. Tapos man talaga yan. Kung ay puwantang magpreparare, kung arog ka ni, kita na ang pinagpuprobok, kita na ang pinagbubuli, kita maka-response, abot lang kita sa diplomatic mga protesta mga tugang, taday taman kaya, sige kitang pakiulay, gas na pahayag ka na mga tugang yatong mga Navy, mga Coast Guard, Philippine Army partner, pag-abot sa claim ka na West Philippine Sea, pagultanan ka na tibok kan China, ka na Pilipinas, sugas-gas na dila ka na sa tuya pong mga tugang na militar. Sige, bininda, igalang, at man ginagalang, partner, igalang, ganti kami, igwa kami nin armas, kaya mi, napasukuon kamo, kaya mi, sakupunan Pilipinas, so iyan, dapat naiintindihan yan kan iba na mas urgent ini. Ito bagang parabon kaning pagsusulit na ini partner, tabilyones pesos ang kantidad,
pinakal na and mga barko di giyera, mga armas, masipur pa no, taratawan ni da kulang tsansa sa tuyong nasyon. Aging moro moderno ang mga gamit. Bakong iyo, Pastor, kundi, ini kayong mga parabon man sa kapin na gobyerno, dahil man naiisip mga tugang, personal man sa mga intereses. Kunyan, mga tugang, sa kada bagong barko, sa kada pagkakaigwanin bagong barko, hindi po bako lang bakal, asin na bako lang mga batbat, asin makina, dagdag kumpiyansa ini. Dagdag kumpiyansa ini sa mga soldados na nagbabantay po mga tugang sa parte ken sa tuyang kadagatan. So pinapakusugtang maray, anda buot pinapakusugtang maray, anda ninindugan sa tuyang mga soldados na nagbabantay po sa kadagatan. Digdi po pagkakawa nin mga bagong mga barko mga tugang. So dagdag dyan ang kusog nin buot sa mga pamilya na naglalaom sa kadagatan kan sa indang mga kabuhayan. As na dagdag pa dyan mga tugang ang paninindugan na may hangganan po ang pangbubuli kan ibang mga nasyon sa satuya. May hangganan. Tadyan maski puro paano kung kadtungon yan na nahihiling kaya mga tugang, nabubuli kita, tasaro-saro, parkuta duman, ito taot pa din, nag-iiro partner, kasagsagi, haloy-haloy na to, itong barkong ito, na yun po duman sa parte kaya na West Philippine Sea, so, yung mga kadagdagan na ini, minakusog po mga tugang, ang paglaom, minakusog ang buot, asin na naglalaom sa kadagatan na mga kabuhayan katuya pong mga patira kabali na mga tugang, ini yung mga soldados niya to, mas lalong nagkusog ang buot mga tugang. Ninulita ay hihiling na natatawanin importansya sinda, asin na natatawan nin kadagdagan na mga resources mga tugang. So, anda kusog ka na sa tuyang nasyon, anda ilang po mga tugang nasusukol sa sinasabing isog kantaram. Kundi dig po preparado na magtindog kapag kinakaipuhan. Sa partita, digdis sa tuya sa Pilipinas, mga tugang, puro sa nang ngabil, puro ngala-ngala sa na pastor, sa tuya pong mga opisyalis digdi, partikular na, sa parte mismo kan mga ilihidong opisyal, na yun dapat nagigibo nila mga aksyon, panungo digdi, puro sa naman tabil, na D&D, higi sa naman na tabil matugang, dapat aksyon, nahiling ninda, ang pangangaipo, lalong-lalo na, ang puwersa armada ka na Pilipinas. Sana, mantang nagdadakul ang barko kan Navy, mga tugang, as mamatian, kan ordinaryong namamanwa na Pilipino, igwa po ni gobyerno, na preparado po na magbantay, bako lang sa kadagatan, hindi pati naman na mga tugang sa puturo kan mga namamanwaan ng mga Pilipino na kaya pong tindugan, na kaya po mga tugang na protektaran ang sa tuyang mga soberenya. Papitik-pitik lang sa BBS. Bueno mga tugang pagdagos kita digdi po sa laog ka na programa. Sa iba niya itong pag-uurulay-ulayan na ini yung mga tugang wantan na atensyon. Ini yung pong mga sinasabi niya itong illegal roadside parking partner. Bakong pastor, sa imo ini yung nai-encounter man. Oral daw muning nai-encounter mga pinag-aapod niya yung illegal roadside parking mga tugang. Sa pagiling nindo kaipuan pa kaya na sagibo pa kita nin ordinansa, partner, para dyan. Igwanan mga ordinansa dahil natatawan nina
atensyon kan gobyerno, iniyo po mga tugang mga pinaapod niya to na illegal roadside parking. Ano? Ini yung mga tugang kung hilingon nindo, concern ini, ako lang kan na national government, ako lang kan mga agencies o mga department national, kung paging ka na LGU ba, pastor. So, dapat magtarabang-tabang digdi mga tugang. Yan kinakaipuan na magtarabang-tabang tanganing nga mai-implement ini pong mga pagkaapod niya to mga tugang roadside o nga illegal roadside parking. Si isa yan dapat magtarabang-tabang dyan. Inot na inot, pinakamay concern kayan, yung mismo ang opisina and LGU, local government units. Katapos, opisina kan DPWH, LTO, Police, Highway Patrol Group, mga tugang. Sinda, iyo dapat nagigibunin mga paagi tangani po na mahali iniyo po masolusyonan inyo mga tugang. Di baga kung nilingon mo mga parking area nagkapira awal yan na ibu na mga parking area kan mga pribadong mga individual, pribadong garahe, ining mga road shoulder o niyo pong mga pinag-apod na mga roadside mga tugang, na nagtatao ini na dakula pong kaulangan sa partikan mga nagbabiyahe at nagtatao manin dakulang disgrasya mga motorista sinman sa partikan mga paralakaw. Iyo baga pastor, so ini ang dapat tinataunin na dakulang atensyon. Dapat dahil pag-ibo na pribadong garahe, iniyo pong mga road shoulder, mga roadside mga tugang, siniba pang parte ka na public affairs, dyan sa parte mismo, tinampo. So iyon ni Ana dapat na tinatawanin dakulang atensyon mga tugang. Dahil ita nahihiling digdi, maayo kitang nahihiling na nagmamalasakit po nagkapira niya itong mga LGU sa mga tugang. Gabusunta na. Bako lang sa sarong lugar. Bako lang sa nagat. Sa nagat talagang digdi po, mahihiling mo, may mga lugar, mga tugang, data aram kung ini tinutugutan na lokal na gobyerno na syudad kanaga, ta imposibleng dahil man niya nahihiling. Imposibleng dahil man niya nahihiling. Baka tinutugutan o kung daiman niyo po mga tugang iba pang mga lugar digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur na arog po kani ang sistema. Iaram na ninda na nasadit na mga tinampo digdi sa satuyang lugar mayo naman ninda dapat na paiwason ta talagang mayo naman ning na bakante rayaon pa dyan nakapararking sa gilid ka na tinampo iniyo pong mga bihikulong ini. Big tutulirar kaniyo pong mga LGU, tutulirar kan mga public safety officer, asin kan na PNP, aging kan Highway Patrol Group, asin man kan na LTO, kan DPWH. Sindaan mga concern ng mga ahensya na dapat iyo mismo nag-uurulay, iyo mismo nagpapasunod ka na araw kaninga implementasyon na mawara po iniyo pong nasambit ng mga naggagarahe, nagparking, dyan po parte mismo kan tinampo na pinag-aapod niya itong illegal roadside parking mga tugang. Sumayo po yan, mayo kita naririsa, mayo kitang nahihiling na gibo ni mga programa tangani po na mahali yan na mga tugang. So masabi kukonsidera na lang ngaya tatawan na lang ngaya nin pagtugot ka na gobyerno ninuli ngaya ninuli ngaya ta mayo ni na mapaparkingan
ay bako na po yanin na problema kung mayo nin mapaparkingan. Di maghanap nin mapaparkingan bako mismo sa gilid kan tinampo. Pastor? Bako sa gilid kan na tinampo. Daan gilid kan tinampo mga tugang, bako man yan parkingan. Bako yan parkingan. Pwede ka magpundo dyan, kung pampublikong transportasyon ka, pwede ka magpalunad, pero pakalunad, pwede ka magpababa, pakababa, di larga ka. Bako na yaong ka na dyan. Nakaparking, ito man ito mga pribado na mga sasakyan, masabi may babakalun lang ngaya. May babakalun. Pero kung hihilingon mo, pirang minuto na, inabot na nina haros 20 minutos, 30 minutos, mga tugang, nakaparking po dyan, dahil po sinisita, dahil po na naghahali, stationary na, ini pong mga lulunada na ini. Ang sarap pa dyan, dapat na mag-implement kaya, kana nasambit na nga lay, maayo maning ginigibo partner, nakatindog man lang, iyo baga, nakatindog man lang nga mga tugang, dahil man sinisita, dahil man kinakaulay, mahiling mo, an iba sa dapat nag-i-implementar kan lay, mga tugang, nag-uurulay, yaon pa sa tao kan tinampo partner, yaon pa duman sa parte mismo kan tinampo, nag-uurulay-ulay, idaing supagining mga araw kaniyong papadalagan na mga tugang, tamang reglamento kan na bulos kan na trapiko. So nawawara na po yan. Dahil pagpara tuliraron anak sala. Maski sa ina, maski anong paagi, pagduruanan, pagwas nin mga argumento, ang tinampo, dahil pwedeng gibo na parkingan. Bakong iyo, pastor, mas anong klaseng reglamento, anda gibon mo kayan, mas anong klaseng palusot, pakiulay, mga tugang, ang tinampo, agiyan yan, kan mga bihikulo, bakong parkingan na mga bihikulo. Ang iyo, pastor, iyan, nangyayari, ano ba, maayo ni na terminal ang mga trimobile, napabayaan partner ang trimobile yaon sa parkingers, ginagamit na itong parking, ginagamit ng parkingan na itong shoulder ka na tinampo, sa inyo man nakahiling kaya mga tugang, naarog po kayo ng sistema, di man lang yan sa Pilipinas, di man lang yan sa satuyang lugar, bigpa para paurog ta kaya, ansala, doon sa mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga opisyal, permitang pinapaboran ang mga may sadiri nin mga bihikulo. Dahil sa gabos na oras, papaboran mo yan. Tako nahihiling mo na di po mga tugang, sala naman na kakaulang naman sa ulos kan trapiko. Ani ba pati dyan na kung hilingon mo, yaon sa gilid o yaon sa shoulder ka na tinampo gamit nakapararking mga paralakaw lugod, yaw na sa tao kan tinampo. Pabarayaan lang nindan bihikulo ninda sa mga naglalakaw, yaw na sa tinampo. Ay, makanos na. Pag na-aksidente, yaong ka kaya nga sa tao kan tinampo naglalakaw, may gilid man nga. O, taon sa inan gilid, kan tinampo, gamit na kaniyo pong mga tukuman ng mga tsuper, tukuman ng mga may sadiri ni na mga bihikulo mga tugang. Makanos kuta na pagpara sabihan ang mga ini, nag-aaraman ka na tama o sala, kundi iyo yan, mga tugang, mas pinaparinar ninda ang sala, and digdi po mga tugang, sa sala, pigtutulirarman, pigtutulirarman ka na iba niya to na mga local government units. So ilingon mo, tano naggibo na ang mga local government units, naggibo na nin paagi, na magsagibo nin, dahil na nga ni kinakaipuan nin na ordinansa magsugo lang ang mismong, magsugo lang mga tugang,
chief executive magtugo lang ana chief kan PNP taigwa na kita ni national lay. May national lay na baga ano pastor na nagbabawal kana sambit na po mga tugang kapag parking kan mga bihikulo gibo na parking area ang mga shoulder kan na tinampo. Ano, igwa na ni national lay. Susakop na yan. Day na kinakaipuan and local lay and sarong lokal na ordinansa. Iyan po mga tugang mas nagpiprevail and national lay kung ikukumpara sa lokal na ordinansa mas mabisa ang national lay mga tugang. Kaya na kinakaipuan pa magibo pa na sarong local ordinance tangani na sarabiya na bawal yan pagkatapos may magkakanigong penalidad. Ang gigibo lang implementation kamay na bakal partner. Kamay na bakal lang. Ano ang kinakatarakutan kaniyo pong mga local government unit? Ano ang kinakatakutan niyo po mga tugang na mga law enforcer ta? Arog ka na LTO, Highway Patrol Group, DPWH, pagkatapos iniyo po mga tugang PSO. So ano ang kinakatarakutan nindo? Tanganing digdi po paralayason yan, paaraliun yan. Iyan na nasambit ng mga bihikulong iyan na ginigibong parking area. Iyan pong mga shoulder ka na tinampo. Itong roadside. Ano anda ginigiribo nindo? Ano po? Hindi ka mo matakot dyan po sa mga establishmento komersyal. Ano po? Kung nabo ninda na napaparkasar sa indang mga kliyente, di magibo sinda nina parking area. Kung ninda di mag-close ka na negosyo, takot kaya ka mo, takang nga apiktarad, maghali nga ang negosyo, pambihira. Marayan na lugar nindo, marayan na lugar na kinakamugtakan dyan, visible sa mga bihikulo o kung sa inman, sa mga parabakal, ayan mahali dyan. Sunod lang nindo ang ordinansa. May intindihan man yan. May intindihan niya na ngantig bawal. Aram na nindong nakakapiot na sa bulos kan trapiko day panindo pagpaaraliun yan dyan. Pigpa para tolerar panindo. Ay masakit po yung pag-arog kayan daralagan na ano po kamo na mismo na mga opisyal ang natatakot lugod duman sa mga violators. O kung arog kayan, kung kamo na ang takot sa mga violators, ay mayo kaming lalauman sa indo. Magdadakol ang mga bihikulo na magagamit na gibong parkingan ang roadside mga tugang. Ano po? O kadakol kayan, abo minang magmensyonar na mga tugang ninda sarong lugar kundi kadakol po haros gabus haros gabus na mga lugar iyan ang nangyayari po digdi po sa satuya mga tugang. Tabaka pag nagmensionar ka ano man nga sa sarong lugar lang duman nga day mo nahihiling miling nga taga duman ka day mo nahihiling sakit yan pastor susudyaan ka gabus na from Naga to Camarines Sur mga tugang gabus na o magiba ka mo na paagi dahil nindo pagparaturugutan gibon na parkingan ang tinampo tabako man po talaga yung parkingan inisin nyo yan para sa mga may bikulo na maagi po dyan maagi bako na parkingan dahil man na gibuanin paagi mas and opisina kan DPWH na ang DPWH pag-coordinar man sa parte kan na opisina kan LTO Highway Patrol Group iyo man mag-igwanin joint operation na kuta na joint operation na kan manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno tanganing ipasunod iniyo pong arog kaning mga programa pag pinuunan na dire-diretso dapat nangyayari kaya dig sa tuya pag natutuyawan magibunin paagi sisitaon partner pagkasita aga mayo na naman so ningas kugun mayo ni na continuity dapat dire-diretso ang
talaga na mga tugang na programa tanganing kung kinakaipon disiplinahon. Kung dai mo po yan, ididire-diretso, ngunyan ka lang makampanya, ngunyan ka natuyawan, sa aga dai na naman, tamayo na naman na pundo na naman ang operasyon, ay mahayo po yan. Mabaralik manggirara yan, talingaw na ngaya. Pero kung dire-diretso, pagyaon dyan, tirikitan mo na kung dapat na tirikitan. Kung iyan ang kinakaipuan, kung iyan ang makakadisiplina, pastor, gibo na, iyo ang nahagad, pinakiulayan mo na, dahil nagtuturubod, gibo na ning kamay na bakal. Kung kinakaipuan tirikitan, di tirikitan, kung iyan ang makakadisiplina sa sainda. Yan pagpundo, okay yan, maayo yan yung problema. Takon na, may nagpundo, may nagbabalyo, okay yan. Pero mahali man lang yan. Pero yung mismong maparking na dyan, iyan na iba ng istorya kaya na mga tugang. Hindi na kita kumporme kaya. Iyan ang day natatawanin na atensyon. Inaapudan ta kani aloy ng pinag-aapudan and mga manunungdan nagbo na po ang paagi. Day naman kita kinakaipuan po na magaman panin ordinansa na nagpapangalad na o kita itong pinag-aapod na penalty pa adakop nga araw pag kuya araw kayan ay na aram ta na may national lay na ipasunod ta na lang ang national lay Korean nindo yan i-will clamp nindo kabus yan pag winil clamp nindo yan ay yan na mga tugang imposible arong bisis mo lang yan ma-will clamp partner then yan ma-outro ba kung iyo pastor arong bisis mo lang yan ma-will clamp na nag-violate mga tugang then yan ma-outro orog na ko na ada penalty mga tugang 2,500 5,000 ang penalty ay ako sa aga disiplinado na yan mayo na yan dyan na isog na ngaya talaga ngayang sa primero man lang yan maanggot sa indo. Po, duman sa mga kababayan ta, sa primero lang yan tada ipatuod. Tap natuod nindo na giboning parkingan dyan. O sa priya, mga angas yan, ta ngaya ta, tinirikitan kami, ta pinahali. Pero kung pinapaliwanag nindo, pagkatapos nindong, pagkatapos na paaraliw niyan, pinapaliwanag nindo na bawal dyan. Pag utrungan tiga, magparking pa kamo dyan, i-reprimand go na. Patawadon go, reprimand mga tugang. Tapos, pag utro pangantig, paliwanag nindo, pag utro pangantig, nagparking kamo dyan, itikitan mi na kamo, magmumulta na kamo. Po? Iyo bagayan ana dapat, paturuod-tuod man lang yan. Degdingani sa lukan na Siyudad Canaga, yung mga terminal niluwas nindo, nagkontra si mga tao, sa terminal partner, para luwas, nagluwas. Baga nindo pago, sabi nindo, matuod-tuod lang yan. Matuod ngayon tao kaya pag natuod na ngayon dyan, na ngayon magpaparareklamo, dyan na ngayon mabaraba sa terminal. Baga pastor? Yan, iyo man yan ang sinasabi mi sa Indo, paturuodan lang yan. Pag dinarakop nindo yan, pag pinabawal nindo yan dyan, sa party mismo, kan na pag-parking, sa gilid kan na tinampo, tinikita nindo yan, sincero ang pagpapasunod nindo kayan, sigurado mga tugang, matutuod man yan. Sa inot man lang yan, sa inot lang yan, mga pirang simana yan, babatikuson ka mo, o kukomentaryuhan ka mo, kan iba, grabe naman nga, grabe, parehas yan katong terminal, parehas yan katong terminal, na kung sa niruluwas nindo, sa sentro kan syudad, kinaag nindo sa ibang mga lugar, nag-ani man baganin na batikos kadto, sa mga riding public, mga tugang, pero dahil nindo pinaunrahan, nag-abot pa nga ni sa punto na nag-petition itong mga riding public. Pero dahil nindo pinagbalik sa dati kung sa na nagtiterminal,
mga jeepney, si mga bus, mga tugang, si mga band, talagang niluwas nindo, pinanindugan nindo. Sabi nindo matutuod na lang ngayon, mahali na lang ngayon kaya pagtuyaw. O wara man talaga, natuod si mga tao, o mayo na nin mga tuyaw. Tatuod na si mga tao na talagang dyan ka lang. Dahil ka pwedeng duman sa sentro. O iyo man niyo, iyo pong mga nakaparking dyan po sa parte mismo ka na tinampo, nagibo na parking area roadside mga tugang ka na tinampo. O iyo man yan, pag sinita mo yan, taaram nindang bawal, mas malala nga niyan, mas grabe nga niyan, bawal talaga dyan na mag-parking. Bawal talaga na mag-park dyan po sa gilid kan tinampo. Mayo sindang karason-rason dyan. Pag sinita mo yan, mayo man lamang kalaban-laban yan. So ilang kaya, dahil iniimplementar, di taaram kung ano ang iniilagan. Kung ilag duman sa may kadsadiri kan establishmento, partner, dakula ngaya, buwis na pinagababayad kani sa parte mismo kan na lokal na gobyerno, tawan tangayaning konsiderasyon, maski binabalgana, mga kasuguan, maski nga ni nakakaulang na, tawan tangayaning konsiderasyon, inot na inot niya, dakula ang buwis na pinagbabayad kayan. Ano man na klase nin illegal, dai mo pwede yan nagibuhunin legal sa paagi ning konsiderasyon. Illegal nga ni, mga tugang, sana maintindihan yan na lokal na gobyerno. Sana i-implementar nindo itong tunay na lay, kusog, itong maisog na lay. Kamo, natutuyawan kamo, ninulita, dai manindo tinatrabaho. Kung pinapailing nindong tinatrabaho nindo yan, dai man kamo matutuyawan. Alagad ta nahihiling, na mayo man po na tinatrabaho kamo, tanganing mapakaray, mapaarali po yan, maghiwas, lalo, dire-diretso, mayong nakakaulang sa tinampo, sa mga nagbabiyahe, sa mga auto, sa mga naglalakaw. Isipon mo na iba sakop na itong gilid kan na tinampo. Maayo na mga tugang maagian itong mga kababayan ta na nagraralakaw. Maayo na maagian ta. Ang gilid establishmento na, kudal na kan establishmento o sa inka pa maagi. An inaagian lugod sa tao na kan tinampo, partner. Sa tao na kan tinampo. Masabi ka mo kayan na, sala na naman. Kadakol po kaya nangyayari mga tugang, dahil nindo nahihintindihan itong inconveniensya. Madudunong niyong mga kuyan tadigdi, madudunong iniyo po mga tugang mga opisyalista, na nailihir. Kaya lang, takot mga tugang na mag-implementar ang mga leyes. Takot ipasunod ang tama, pag-abot po sa reglamento kan paggamit kan tinampo. Pag-abot sa tinampo lang. Si iba na mga tama, di man sinda takot. Pero takot sinda na ipasunod po ang reglamento, abulos kan na tinampo, urog na paggamit, pagparking, niyo pong mga private vehicle, parte mismo kan na roadside. So iyan na ang dapat pinapailingan, natawanin atensyon kung gusto na maging maray asin smooth ang dalagan kan mga bihikulo. Papitik-pitik lang sa BBS. Paano mga tugang paragos-dagos kita digdi po sa laog kan programa. Naman sa mga kababayan ta, good morning. Maray na aga po sa tuyong mga parantabay mga tugang. Mga tugang sa satuya pang mga impormasyon duman sa mga kababayan tan na nag-aantabay and tulong aeropuerto po mga tugang digdi po sa parte mismo kanda Bicol region and sinasabing pwedeng
tinatawan na nina atensyon ngunyan kan national na gobyerno mga tugang na iniyo po ma-rehabilitate na mga tugang, mapakaray na. Iniyo pong nasambit na pong mga aeropuertong ini. Ano yan na mga aeropuertong iyan na mga tugang na pinagsasabi na ipapairahay na kan gobyerno national mga tugang. Nasambit na pong iyan na mga aeropuerto, iyo po iyan parte kan na dait airport mga tugang. Ano po, pagkatapos iniyo pong Daraga Airport duman sa parte kan probinsya kan na Albay, and iniyo pong Pili Airport na sinasabing Naga Airport mga tugang. So iyan iguana po iyan na pinagatagamang pinagtagama po mga tugang na pundo para magamit po na sa rehabilitasyon kaniyo pong nasambit ng tulong airport. Basado po iyan mga tugang sa pahayag mismo na pinagbutasan ni President Bongbong Marcos. So, iyan may mag-claim na naman, partner. May mag-claim na naman kaniyo pong airport na iyan. Ano po? Taigwa na ba yan pundo? Baka magpara-press conference na naman, partner. Sabi yun na naman, kamo na naman may kamo na naman naggibunin na paagi tanganing mapakaray aeropuerto mga tugang. Ano po? So, ining airport na ini, mga tugang, nagparalakaw kani, aram naman kan gabus kun si siya nagparalakaw. Mga tugang, bako po siligasyon, bako na syudad kan na bako po mga tugang si Gabi Bordado, bako si Puente Villa. So solamente po ang nakipaglaban kaning airport na ini mga tugang, iyo po ang gobyerno provincial kan na Camarines Sur sa paagi mga tugang ni Governor El Rey Villafuerte, ni Congressman Luigi Villafuerte, asin ni Congressman Migs Villafuerte mga tugang. Susinda maski kay ito pang panahon, mga tugang, sinda na nagpa-follow up na magkaigwanin na modernization kana dalagan kana airport digdi po sa satuyang lugar. Totoo, kung gabos mga kababayan na mapasiring duman sa parte kan Metro Manila ang nanginginabang, partner, sa paglunad sa eroplano. Totoo man talaga yan. Pero matugang kinakaipuan na paiwason po ang airport, tangani nadigdi po mag-cater ng mga turista na maranin mga investor na asin pag-asenso salado po kana sa tuyang lugar. Kadamay na dyan ang mga pagtaraid na lugar kan banwaan kan Pili mga tugang, Partido area, Rinconada area, asin man ana syudad na Naga, partner. Gobyerno, national government, mga tugang, plus ang lokal na gobyerno, kan probinsya kan Camarines Sur, mga tugang, binibinta kan na tuya pong probinsya, iyo po ang turismo mga tugang. Ang turismo, makaingkaminar kita, nindakul na mga turismo, digdi po sa laog kan sa tuyang lugar, urog na ito mga investor, magbugtakan mga negosyo digdi, sa laog kan na sa tuyang lugar, ngani po na mag-asenso an sa tuya pong ekonomiya mga tugang. Gusto kan mga turista, urog na itong mga dayuan, bako itong mga local tourist partner, gusto kayan, ignin maray na transportasyon, pag-abot sa daga, pag-abot sa alapaap, asin pag-abot sa kadagatan o sa tubig mga tugang. Gusto kayan, komportable ang transportasyon, igwanin maray na
transportasyon na mga tugang. Kaya nga ni, di papaiwason asin na gibo na moderno ana sistema kana airport dyan po sa parte mismo kanda banwaan kanda pili ka maredisura mga tugang. Ano po? So dakulang bagay ini, iniyo po nga nasambit na nga bagay, tangani po na mapaasenso anda sa tuya po nga lugar mga tugang. Taw kung asinsado an na lugar ta, sisay po an manginginabang kani. An manginginabang kani, siyempre, an mga residentes kanda probinsya kan Camarines Sur na maayo maninibang manginginabang kani mga tugang kitaman lang na mga taga-digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Pero, digdi po, ninuli ta iguana naman in pundo, baka masaripsipan na naman ining partner kan na iba, sa tao kan na nagparalakaw kani, iyo mismo ana gobyerno provincial kan Camarines Sur, baka mga tugang masaripsipan na naman inikan iba, sabiyon na naman, nasinda na naman, ang nag-follow up, kung kaulayon, atin makipag-retrato sa DOTR Secretary. Baka mag-ulay-ulay sa nanin kadikit sa parte mismo kan na DOTR kan na Secretary mga tugang, digdi, sabiyon na, nasinda na, may kaginibuan, kaniyo pong aeropuerto. Sinda na mismo nga nagibunin paagi na makakuapo nin pundo. Lampas po nin 400 billion pesos na budget po para sa parte mismo kan na rehabilitation kan airport digdi po sa parte mismo kan na banwaan kan na pili Camarines Sur. So dakulang bagay ini mga tugang. Ano po? Ana mismong naggibo kayan, nagparalakaw kayan, mayong iba, ana pamilya Villapuerte. Ano po? Takon na ilingon mo si Puente Villa kasi si Puente Villa saka ang ibang mga politiko digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, gusto ninda darawon ang airport partner dumanda sa parte kan partido area. Gibo ka pa, develop ka pa, bubul-disuron mo pa, papatagon mo pa ang daga partner. Sumasali, kung tus ka para sa rehabilitasyon na mga tugang ni ay budget niya nga 400 million pesos sobra, baka maging billion pa, billion pa partner na gastos sa pag-gibunin na ining proposal Puente Villa na magdara mga tugang nin airport sa an pili gipundo man sa parte mismo na partido area. Mabakal ka pa nin bakal ka pa ka na right of way, babayadan mo pa si mga baikad sa diri kan na daga duman. So pang maray ini i-develop mo na lang partner, yaon na nagagamit na mo na lang, gigawin mo na lang na moderno na sistema ka na airport dyan sa pili Camarines Sur, ang aning makatugpa, darakulang mga eroplano, mga tugang pwedeng magriktang biyahe pasiring po duman ibang mga nasyones. As pagkaigwa, in biyahing pangbanggi, eroplano, dyan po sa parte ka airport sa banwaan kan pili. Ngunyan ta may budget na, baka sa ripsipan, ay may budget na pala niya. Baka may magpa-press conference na naman na mga tugang, mag-claim na naman. Ta ako ngayon na nakaulay ko ngayon si DOTR Secretary, ito pala na nagkumusta man lang kung kumusta ngayon dalagan ka na airport sa pili. Nagkumusta lang. Katapos mga tugang nagparitrato, nakaulay na yan, yan ang proponent, aram taman lang, sisay po ang nagparalapigot kan airport, mga tugang, na kung sa pig para garamit pa nga ni, pig para garamit pa, kan mga politiko sa eleksyon, garamit pa si mga parauma, dyan po sa Banwaan kan pili, mga tugang, anong mga nagparalapigot ka ni, tangani po na marealisar, magkaigwa kita ni modernong airport mga tugang,
iyo mismo na pamilya Villafuerte. No, sa paninot ninda Governor Elre Villafuerte, Congressman Luigi, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sinda nagparapagal kayan. Ano? Sinda nagparapagal tanganing magkaigwa ka na araw po kay na moderno sistema kan airport tadi sa pili mabugtakan ni na pundo. Sinda po kayan ang nagagibo. Sinda mismo ang nagpagal kayan mayo nin ibang politiko. Garo man lang yan ang PNR partner. Ang PNR mayo manin mga politiko mga tugang na papagal tangani po mga tugang na maibalik ang biyahe kan Philippine National Railways ining Bicol Express. Mayo man ibang politiko ang nagmakulog kayan. Ang makulog lang mga tugang aram yang kan entero nga probinsya kan Camarines Sur, no, entero nga Bicolandia asin aparte kan Malacanang, ano, aram yan na nagmakulog po ang tutulod na maibalik ang biyahe kan na Bicol Express partner kanang biyahe nga Manila, Tutuban, abot vice versa digdi po sa Satuya, sa Naga and duman sa Albay, papaypason pa nga ni aabuton na ang Sorsogon na mga tugang. Yung iba naglakaw. Ito po ang mag-aramang Villafuerte. Baka may mag-claim na naman kayan. Ano? Baka may mag-claim na naman na mga tugang. Ano po? Iyo na ni dalan po tatawanan atensyon kan gobyerno gobyerno nasyonal sa paagi po ni President Bongbong Marcos. Baka may makaulay na naman ng secretary, piyon na naman sindana partner. Ano? Sindana para follow up sindana ang may gibo. Ingon niya na mga tugang ano po? Iirahayo na yan. Mala nga nita gigibo na baga, abot na duman sa parte kanda Laguna, Lucena, abot na duman and nangyayaring rehabilitasyon, tapos masunod ka Quezon Province na, Camarines Sur na, madali na partner, o pag yao na sa finish line tabi pastor, magsabi na naman ako an may kaginibuan kaya ano, kaya ngaya digdi narealisar na maibalik ang dalagan kan biyahe kan train ay makanos sa pag-arog kayan. Ano? Makanos sa mga tugang. Araman kan tao, araman kan enterong mga namanuaan kung sisay po ang naglalapigot kayan. Mala nga nita, pinano pa, ano, magibo pong sa train, ano, bullet train, pwedeng ikana digdi. So, an mapadalagan ka na trabaho, nagpapadalagan ka pa trabaho kung ito an nasyon ka na Korea mga tugang. Ngunyan o an nasyon ka China. Ngunyan na mga tugang mapadalagan na Japan. Ano? Japan na proyekto. Kaya dapat digdi pa lang, ngunyan pa lang, aram na nindo, tabaka pag nakaabot na digdaan na proyekto, sabihin na naman, may sabi na naman, ako, may kaginibuan kayan, kaya narealisar ang proyekto. Kadakol po nagkiklaim mga tugang, dahil man nagpagal, ano, pag tapos na, pag arani na sa finish line, ang kredito, kinukuha na partner. No, pastor, baga, dapat nagpagal ka, puon duman sa kapinunan, sagod nang sa finish line. Tanganing ang kredito, yaon sa imo. Pero kung nakaulay mo man lang, nagpuro-follow up ka, kumusta na po ngayon kamugtakan ka na PNR, Bicol Express. Iyo ngaya, pinunan na ngaya, budget nga aro kayan, ma-report ka naman sa tao. Ngaya, kaulay ko ngaya, Secretary kanda DOTR partner na ulay ko ngaya ngayanin na pundo ay di mga tugang secret kukunon mo na naman ano pabira kaya ngunyan pa lang po sinasabi mi na ano an airport iguana po tuluyan na airport sa Bicol region
sarabay-sabay pong ipapatrabaho mga tugang. Ay pinakadakulang budget dahil lang aram kon nga rin pupunan na project pero dahil man yan itatao sa mga bilya portian pa kwarta papatrabahan mismo OTR tugang. Baka sabihin na naman nindo taon nga sa bilya portian kwarta pambihira man kamo. Bako man yan araw kaya papatrabaho naglakaw lang mga tugang tanganing kagananin budget dyan naglakaw iyo ang mga bilya fuerte. Pagkatapos tanganing ma-realisar ang proyekto mayang iba naglakaw ang mga bilya fuerte mga tugang. Kaya ini ang kredito dapat bago sa kung kisay pa man kundi dapat sa mga bilya fuerte. Kundi dahil man baga nila kiniklaim. Ako man mag-claim ang mga bilya fuerte ng kredito gusto ninda matapos lang ma-realisar tanganing si mga programa ninda sa pagtulod po mga tugang kan pinag-aapod na mga negosyo develop kan probinsya kan Camarines del Sur pagabot sa turismo pag-incaminar ng mga investor mga tugang mangyari. Iyo man lang yan ang objective kan na pamilya Villaforte kaya ninda isinulong inilakaw na ma-realisar ang nasambit ng proyekto kan modernization kan airport pati naman anda patrabaho kan Philippine National Railways. Bako sa kung ano pa man, taan manginginabang mga tugang matapos ang gusto kan mga Villaforte pagkatapos po kan proyekto ang manginginabang iyo po ang bilog na probinsya kan Camarines del Sur and mga pagtaraid na lugar sa Bicol Region. Iyan mga tugang nganing mas malinaw para sa masunod kung iguaman ako na naman kan kredito iaram na nindo. Sinabi mi na. Bueno, Pastor, inabot na naman kita nin oras nin pamamaaram digdi po sa laukan na programa. Mga tugang kaibanan niya to sa Engineering Department, yaon dyan si Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Salamat sa mga parantabay kan programang Papitik-Pitik lang. Mga tugang, antes kami magpaaram, pasalamat sa mahal na Diyos, bendisyon na itinaw sa satuyat, aning matapos an satuyang obligasyon ngunyanal daw. Kaya uya po an satuyang deliberate. Mula sa Roma 16 hanggang 17, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, sa Hudyo muna at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Salamat sa mahal na Diyos sa satuyang deliberate asin bendisyon para po sa satuyang mga trabaho ngunyanal daw. Atugang, salamat sa mga parantapikan papitik-pitik lang. Atugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Salamat po, mapasatuya po lugod, an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.